Nakaranas muli ng pangaharas ang barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard sa loob ng ating exclusive economic zone. Binangga at binomba ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gitang China, ang Pilipinas ang iligal na pumasok sa Escoda Shoal. Pinabulaanan niya ng National Task Force for the West Philippine Sea at sinabing unprofessional at agresibo ang mga ginawa ng China. Live mula sa West Philippine Sea, may unang balita si Ian Cruz. Ian. Igan, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga ang paglalayag namin. Sakay kami ng BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakahapon nga lamang, Igan, ay nasa 6 na beses na binangga ng China Coast Guard na kasama pa ng militia vessels at halos 30 minuto yung intense na pagbomba sa amin ng water cannon. Ang maganda lang, Igan, ligtas ang lahat ng tripulante nitong BRP Datu Sanday. Gayon din ang mga embedded na media kasama na ang GMA Integrated News. Grabe! Sobrang dikit! Stop it! Grabe! What are you doing? Stop it! O, yan po, yan. Tinamaan na naman po ang ating barko. Hinarang, pinalibutan, saka ilang ulit na binangga ng China Coast Guard vessels 21555 at 21551 ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanaw rin ang Chinese militia vessels sa paligid. Hanggang sa 103 po, mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. Ang sumunod naman na bumangga ang China Coast Guard 21555, 2:26 ng hapon. Tuluyan na itong binomba ng tubig ng isa pang CCG vessel ang ating barko. Nangyari yan nasa 7 nautical miles malapit sa Escoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ang dambuhalang Coast Guard ship tumama sa port side ng BRP Datu Sanday. Pansamantalang umatras ang BRP Datu Sanday para sa kaligtasan ng mga sakay nito, pero ilang saglit lang. Mga kapuso, kala natin tapos na. Yan po ang China Coast Guard 4102 na nagbuga rin po ng tubig dito sa kinaroroonan natin. Nag-water cannon naman ang barko ng China. Napilitan kaming pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa amin ang lahat ng barko. Nagsalit-salitan ang mga barko nila sa pagbomba. Kahit nasa loob kami ng barko, ramdam ang malakas na buga ng tubig. Kasabay ng pambobomba, ang Coast Guard Vessel 21555 umarang sa aming harapan at nahagip naman ang nguso ng aming barko. Sisirain yung mga gamit natin. Ang lakas. Nawasak ang microphone. Punta ka muna sa baba. Sa baba ka na. Ayusin mo na yan. Focus na natin. May water cannon dito sa kabila, sir. Gina-water cannon tayo dito sa kaliwa. Tapos may humaharang naman. Ayun, bumangga na naman. 5. Ika-5 bangga na po yan. Yung China Coast Guard. Yan po. Malakas na naman po ang water cannon. Tayo. Babanggain talaga. Water cannon ba? Sa isang punto, ang China Coast Guard pinupuntirya ang aming navigation equipment sa itaas. Pinauulanan talaga tayo ng malakas. Sa bubong na tayo tinitira. Binangga ba tayo? Sinisira yung ano, sir? Sinisira nila Mga equipment. yung navigational equipment natin yan, mga kapuso. Hindi po natin alam kung hanggang anong oras po tayo makaka-live. Kung mawalan po kami ng navigational equipment. Lahat ng CCG, naka-water cannon na. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel Ay, CCG. ay naka-water cannon na po. Baka mabasag. Mga kapuso, narito tayo dun sa pinakaloob ng bridge. Dito tayo pansamantalang nagkubli dahil nga halos lahat na po ng mga China Coast Guard vessel ay naka water cannon.
At yung iba naman ay talagang dumidikit ng todo sa atin at nabangga na naman muli tayo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa 5. Maaari po kapag nawala po yung aming live na ito, maaaring nawala na po yung navigational aids po namin dito. Sinabi ng China Coast Guard, nagsasagawa sila ng anti control measures matapos na illegal daw na pasukin ng barko ng Pilipinas ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Xianbin Reef. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat, sabay babala sa Pilipinas na itigil ang anti infringement natin, pero pinabulaanan nito ng BFAR. Igan, doon sa mga nagtatanong kung ano ba ang sinapit nitong barko matapos nga yung nasa 6 na beses na pagbabangga at napakatindi na pagbomba ng water cannon. No, ang talagang primary na napuruhan nga yung navigational equipment namin at yung communication equipment doon sa pinakabubong nitong barko at yung provision area kung saan ilalagay yung mga pagkain, yung kisame nakita natin na bumagsak dahil sa tindi ng pagtama ng mga banggaan. At yung bintana doon sa lugar na yon ay nasira din, pero kahit papaano naiayos na yan ngayon. Pero doon sa pinaka-outer area, yun sa pinaka-port side, nakita talaga natin na mayroong malaking dent doon. Doon sa mga railing sa ibaba nitong barko ay mayroon ding mga dent. Kaya naman sa ngayon ay kabilang ang mga iyan sa iaayos ng BFAR kapag nakabalik na kami sa home port nila. Ito ang unang balita mula rito sa West Philippine Sea. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Ian, doon sa mga nabanggit mong naging sira doon sa pagbangga na yan. So hindi na natuloy yung inyong misyon. Yes, Igan, hindi na talaga natuloy yung mission namin na sana lalapit kami doon sa Escoda Shoal o doon sa Sabina Shoal na sayang, Igan, 7 nautical miles na lamang yung distansya namin. Pero nangyari talaga, Igan, mula 10:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon talagang patintero na ang ginagawa namin. Una, 3 barko lamang yung sumasalubong sa amin hanggang sa naging 8 na sila, kasama na nga yung Navy nila at yung kanilang mga Chinese militia vessel. Pero ganun pa man, siyempre, kailangan tanggapin natin na talagang masyado silang marami at kahit anong diskarte ang gawin ay ang ginawa na nila ay pambobomba at pambabangga. Talagang compromise naman yung safety nitong barko, kaya talagang nag-retreat muna tayo. Ang intensyon sana, Igan, itong BFAR ay bigyan nila ng ayuda yung mga mangingisda na naroroon sa Escoda Shoal dahil bago nangyari ito, nakapagbigay pa kami ng krudo doon sa ilang mga mangingisda na taga Balayan, Batangas. Ang sinabi nila na bago yung kami nagkita nung prior night ay pinaalis daw sila ng mga Coast Guard ng China doon sa Escoda Shoal at yun ang sitwasyon, Igan, ng mga mangingisda doon, kaya pilit sanang pumupunta ang BFAR doon sa Escoda Shoal. Pero yun nga, temporarily ay umatras muna tayo para sa kaligtasan ng lahat, Igan. All accounted ba yung mga sakay ng BRP Datu Sanday? Kasi sabi ng China, may isa raw Pinoy na nahulog sa dagat at sinagip nila. Nako, Igan, talagang ang masasabi namin, wala, kompleto talaga ang mga tripulante at opisyal nitong BRP Datu Sanday. Even kaming mga embedded media, yun nga ang una naming ginawa, Igan. Nagkita-kita kagad kami doon sa isang lugar at tiningnan namin kung kompleto kami. Ang Igan, ang talagang bumagsak lang dito, yung sinasabing light and smoke buoy, nandiyan yan. Yun daw yung kulay orange yan, Igan, makita natin wala na siya dyan. Yun lang naman yung sinasabing bumagsak. Marahil yan yung nakita ng mga Chinese na bumagsak, pero hindi natin alam ang intensyon ng China kung bakit may sinasabi sila na mayroong tao na nagman overboard dito, Pero ang hinala naman ng ibang kasama natin dito dahil sinasabi kasi nga na mayroong Teresa Magbanwa doon sa Escoda Shoal, baka maaaring ang intensyon nila is para mag-react ito, Igan. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan. Si Ian Cruz.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.